So para sa akin guys na naka-experience ng both sides, working remotely and working in the office at hybrid setup as well, ang ideal na work setup ay nakadepende number one. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So bago tayo mag-start, shoutout pala kay Kuya JDL. No? Siya yung inspiration ng ating vlog for today. Kasi meron siya naging topic about work from home or yung remote work setup. No? Kasi yata sa Ontario guys, pinababalik na lahat ng mga naka-remote work. Especially yung nasa government office. No? Kasi nga nung nag-pandemic, nagkaroon ng lockdown. So lahat required na mag-remote work. So ngayon, since tapos na, pinababalik ngayon sila. So hot topic ngayon yan kasi may mga tao na disagree, no? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano yung mga pros and cons ng work from home setup at saka yung back to office na setup. Ano yung mga pros and cons niya? And of course, yung setup natin for today na hybrid, no? Na baka yan yung middle ground or yung solution. Ano bang ibig sabihin ng work from home? Kasi ang dami yatang hindi nakakaintindi pag sinabing ikaw ay nagtatrabaho sa bahay or ikaw ay nagtatrabaho remotely. So, meaning, yung trabaho mo sa office, ginawa lang mobile. Meaning, kahit saan ka, whether nasa bahay ka, nasa mall, or nasa coffee shop ka, pwede mong gawin yung trabaho mo. Yun lang ang ibig sabihin nun. Wala siyang pinagkaiba doon sa skills, yung sa task, and deliverables mo, parehong-pareho yun guys. No? Nag-iba lang yung setup mo kasi nga ikaw ay working remotely. Wala ka ngayon sa vicinity nung office. So, it doesn't mean guys na pag sinabing ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, ikaw ay na-downgrade. No? Kasi nga, yung iba, merong thinking na from coat and tie, no? Talagang nakabihis ka kapag nagpupunta ka sa office. Pero kasi pag nasa bahay ka, like ngayon, I am working remotely, ako po ay naka-short. Ayan, no? Ching! Di ba? Naka-short tayo ngayon, no? Pero, yung trabaho ko guys, ganun pa rin naman, no? So, yung expected na output sa akin, ganun pa rin, no? Yung mga taong nakakausap ko at yung mga taong nakaka-work ko, whether VP, senior manager yan, it's all the same. Wala pong pinagkaiba yan sa trabaho. Ganun pa rin ang expected sa'yo. Okay? So, ngayon guys, saan ba nagsimula or paano nagsimula ang work from home or yung remote setup? Well, marami ang nagsasabi na nagsimula yan kasi sa pandemic. Actually, hindi. No? Kasi based on my experience guys, way back 2010, yun yung first time na na-encounter ko ang remote work setup. No? Kasi I was working sa isang managed services na company at ang client namin guys dito sa Canada, Calgary, no. So yung boss namin taga Canada. So every time na magmi-meeting kami guys, ang setup niya bahay, no. At ang sabi nga niya sa amin, naka 100% remote daw siya. So 2010 pa lang meron na yan or siguro mas old pa, no. Kasi basta meron kang network connection, secured network connection, kaya mong gawin yung work mo. 2017, ako mismo, nagkaroon ako ng trabaho, no? For 5 years na 100% remote. Nasa bahay lang talaga ako, no? At ang client naman namin taga-US naman. So, paggabi ako po ay gising sa bahay, no? Ganun lang talaga. And meron yung counterpart na company sa Philippines. Mind you, siguro in a year, maximum na yung 3 beses ako nagpapakita sa office kapag Christmas party at merong all hands meeting. Yun lang. Other than that, nasa bahay lang ako guys for 5 years. No? Kaya nung nag-pandemic, hindi ko na masyadong na-feel kasi 2017 pa lang guys, nasa bahay lang din naman ako. So ang next question ngayon guys is, lahat ba pwedeng mag-work remote setup? No? Lahat ba pwedeng mag-work sa bahay? Napakadali ang sagutin guys. No? Isipin nyo lang yung inyong trabaho. Anong klaseng trabaho meron kayo? Kasi guys, yung work from home setup, nakadepende yan sa trabaho mo. No? Kung ang trabaho mo guys is nagre-require ng physical, no? Meaning kailangan talaga nandun ka to perform the job, ang sagot dyan, easy, no. For example guys, ikaw ay nagtatrabaho sa isang factory.
na physical work talaga. So, paano mo gagawing remote yon? Paano mo gagawin yung work na yon sa bahay mo? Malabo. 'Di ba? So, kasi yung equipments and everything, nandun mismo sa factory, nandun mismo sa company. Magsasaka guys, paano mo gagawing remote work ang isang nagtatanim? Hindi mo pwedeng gawin sa bahay yon, no? Kasi nga, merong field para doon ka talaga magtanim. Yung driving test or yung actual test, right? Kailangan merong sumakay na tester sa side mo na magpe-perform ng pag-evaluate sa'yo during your exam. So, paano mo gagawin remotely yun? Hindi pwede. So, as long as kaya mong tapusin 100% yung trabaho mo using your laptop, using the internet, then, yes, pwede kang mag-remote work. Pag-uusapan natin yung pros and cons or yung positive and negative ng both sides. So, sisimulan natin guys sa back to office na setup. Ang number one daw na pros is yung stronger teamwork and collaboration. Oo nga naman, kasi guys, sa office, kailangan mo makipag-collab, kailangan mo ng teamwork, at kailangan mo makipag-meeting. And most of us, mas gusto daw natin na kaharap natin yung ating kausap. Mas mabilis daw yung palitan ng ideas, decision making, mas mabilis daw kapag talagang kaharap mo yung kausap mo. Number 2, clear work boundaries. Kasi pag nagtatrabaho ka daw sa bahay, parang nawawala yung separation ng feeling mo na ikaw ay nagtatrabaho or ikaw ay nasa bahay. Unlike kasi pag pumapasok ka daw sa office, pag uwi mo ng bahay, feeling mo talaga bahay kasi talagang tapos na yung iyong trabaho. Parang ganun, no? Number 3 is hands-on learning. So, mas okay daw na physically nandun ka sa office. Kasi nga naman, sa office is nandun lahat yung mga equipments, training room, yung mga ganyan, di ba? So, mas madaling mag-mentor at mag-train ng mga tao pag ikaw ay nasa vicinity ka ng office. Okay? At ito naman yung mga cons, no? Number 1 daw is yung commute fatigue. Siyempre, yung traffic, yung pagod mo, no? Imagine guys, diyan sa Philippines, no? Kami, napaka-short lang talaga ng distance from bahay papuntang work. Pero pag naabutan na kami ng peak hours, guys, minimum 2 oras kaming nakaupo sa sasakyan. So, 2 hours papunta sa office, 2 hours pabalik. Just imagine yung nasasayang na oras na supposed to be nalalagay mo sana sa mas importante pang bagay kesa na-stuck ka lang doon sa traffic. Number 2, high expenses. Siyempre, pag pumasok ka sa office, kailangan mo ng pagkain, pamasahe, at saka yung isusuot mo. And mind you, sa Philippines at kahit na dito guys, meron tayong tinatawag na dress code, no? Natatandaan ko diyan sa Philippines, may mga time na from Monday to Thursday kailangan talagang may collar, 'di ba? And then Friday, yun yung parang tinatawag natin na wash day, no? So, pwede kang mag-jeans, pwede kang mag-t-shirt, 'di ba? So, lahat 'yan kailangan mo pang isipin. And syempre, kailangan niya ng pera, 'di ba? Number 3 is yung burnout risk. Lalong-lalo na pag ikaw ay kailangan mong mag-extend, kailangan mong mag-OT. Kasi from 8 hours ka nang nagtatrabaho sa office and then suddenly kailangan mong mag-OT, let's say another 2 to 4 hours. So that is 12 hours ka nang nasa office plus magko-commute ka pa pauwi. Unlike pag nasa bahay ka daw, kahit na sabihin mo mag-overtime ka, nandun ka na lang sa bahay. Right after mo mag-OT or right after mo mag-work, hihiga ka na lang, di ba? Yan yung mga positive and negative side daw ng back to office na setup. Punta naman tayo dun guys sa remote work na setup. So, ang number 1 daw na positive or pros ng isang nagtatrabaho remotely is yung work-life balance, no? Mas may time daw sa pamilya, sa sarili, at sa pahinga. Ako guys, I totally agree on that one. Kasi ako na nakaka-experience nun, napakadali, napaka-flexible. Kasi nga, yung commute time, no? Yung supposed to be na ilalaan ko sa pagko-commute, nakakagawa pa ako ng mga bagay na mas productive para sa akin. Number 2 is yung no commute stress. Sabi nga natin, no? Tipid sa oras, gas, at sa pamasahe. Nagkakaroon ka pa ng window or ng time na pwedeng ilagay doon sa mas priority or yung mas makakatulong sa'yo na maging productive on that day. Number 3 is yung location freedom. Kasi nga, pag ikaw ay nagre-remote work, kahit saan guys, pwede kang magtrabaho as long as may internet ka at
hawak mo yung iyong laptop, pwede ka magtrabaho. Minsan nga, kahit nga sa phone, pwede na eh. Pupunta naman tayo dun sa mga negative. Ang number 1 daw is yung isolation. Kulang sa social interaction daw pag ikaw ay naka-remote work. Kasi nga, wala kang ibang kausap kundi yung laptop mo lang. Nakakapag-meeting ka through online pero iba pa rin daw pag yung kausap mo personal mong nakikita. Number 2, distraction at home. Yung ingay ng mga bata, yung chores mo, yan daw yung mga negative na pwede mong harapin sa bahay pag ikaw ay nagtatrabaho. Pero kasi personal experience namin guys, no, tinuruan namin yung mga kids namin. Lahat ng mga anak ko, sobrang kukulit na mga yan. Pero pag nilagay na namin yung headset namin, alam na nila na may meeting si mama or si papa. So talagang quiet talaga sila. So, hindi lang namin sila natuturuan ng respect. Also, discipline na kapag merong nagtatrabaho sa paligid, kailangan nila maging aware at kailangan nilang maging quiet. Number 3, harder collaboration daw. So, hindi daw lahat smooth kapag online meetings. Siguro kasi nga naman, no, since highly nakarely tayo sa ating internet connection. So, make sure guys, na pag kayo ay nasa bahay, naka-wired setup kayo. Meaning, yung laptop nyo or yung PC nyo is talaga nakakonect sa router para talagang less yung disconnection nyo sa inyong network. Huwag kayong magko-connect sa wifi nyo. So ngayon guys, nalaman na natin yung positive and negative ng both sides. Pero guys, alam nyo ba, merong isa pang setup na mas pinipili ngayon ng majority ng company. Para sa kanila, mas okay na setup to kesa dun sa work remote or yung back to office na setup. At ang tawag nila dito guys is yung hybrid na setup. At ang sabi nga nila, ito yung parang middle ground, no? And yan din yung setup ko today. Kapag sinabing hybrid guys, merong mga araw na ikaw ay nasa office at merong araw na ikaw ay remote. So parang ako ngayon guys, 2 days ako sa office and then 3 days ako naka-remote. So para sa akin guys na naka-experience ng both sides, working remotely and working in the office at hybrid setup as well, masasabi ko guys na walang one size fits all, no. Hindi talaga yan para sa lahat. Hindi talaga natin pwedeng sabihin lahat tayo is mag-work remote. Ang ideal na work setup ay nakadepende, number 1, sa uri ng trabaho, sa company culture, at sa personality at lifestyle ng mga employee. At the end of the day, ang para sa akin, ang mas mahalaga is yung output at well-being nung empleyado. Hindi lang yan sa type ng trabaho or yung sa type ng company. As long as deliver ka ng quality work, naaalagaan mo yung well-being mo, yun yung mas importante. Ang question in mind is, remote work ba ang future or lahat tayo babalik sa full office? And kung may choice ka, ano ang pipiliin mo? Work from home, full office, or hybrid? At bakit? Yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!